Ever pondered how to transform travel into tales that captivate thousands of people? The journey of a travel content creator who makes dream destinations come true will be explored in this episode. Who is she, and what makes her stories so unforgettable? Together, let's discover. I am Jiran, also like you, a student who's into adventure, fun, and conversations that is anything under the sun, and I will be your host in this podcast episode. Sa pinaka-latest na datos mula Statista, umabot na sa 5.3 billion ang social media users sa buong mundo. Ito ay katumbas ng 70% ng populasyon sa buong mundo. Ilan pa rin sa mga patok na platforms sa social media o mas kilala na SOCMED ay ang Facebook, YouTube, Instagram at ang ngayong namamayagpag na TikTok. Ilan sa mga trending topic na pinapanood dito ay tungkol sa beauty, fashion, pagkain at travel. At kung travel na ang pag-uusapan, ang biyahera at content creator na si Krista Shane Zuncion, pakilala bilang Hello Shane, ang sabi nga nilang viral, trendy, at in-demand sa mga kabataan sa ngayon. Umabot na sa 742k ang followers niya sa Facebook at 63.5 naman sa TikTok. Patok sa netizens ang kanyang mga biyahe sa Culion, Siquijor, at sa Palawan na umabot na ng million views sa Facebook at sa TikTok. Bukod sa kanyang mga viral videos, kaliwat kanan na rin ang mga naging parangal ni Shane. 2023 nang tanghalin si Shane bilang isa sa mga female social media influencers ng Catholic Social Media Awards. Ngayon 2024, nakamit ni Shane mula sa Philippine Vlogger Awards ang 10th spot bilang isa sa pinakamahusay na documentary content provider pagdating sa storytelling, editing, at research. At ngayong 2024, level up na nga ang Hello Shane dahil tinanghal na rin siya bilang new face of NAIA. Excited na ba kayong makilala at matuto mula sa kanya? Paano po kayo nag-start gumawa ng content and paano po kayo na-inspire mag-travel vlog po? Oh, hi. Hello, everyone. I'm Shane. I'm a travel content creator. You can find me on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at Hello Shane. Paano ba? Every time I tell a story about paano ako naging travel content creator. Parang um, parang hindi ko talaga pinili na being travel content creator. I just want to create content. Dumating kasi ako sa point na parang nagrereklamo. Parang yung the typical na, ano ba yan? Parang, ano ba itong mga kung ano pa yung walang value na content, yun pa yung nagba-viral. I mean, ganun. Parang napaisip ako, what kind of values yung makukuha, especially for young people, yung mga nakita sa social media, ganun. So, from there, doon nagsisimula yung core ko talaga of why I create content. I just want to share goodness, inspiration. Pero maiba naman, para maiba naman siya. Especially sa Filipino audience, kung ano pa yung walang katuturan, kumbaga basura na content, yun pa yung nagba-viral, ganun. So, doon ako nagsimula. I just want to share goodness and inspiration. So, I share stories about people, about businesses, ganun. Pero alam naman natin na yung mga kung ano pa yung ganong klase na content, mahirap talaga siya mag-grow. And then in 2022, pa-end na yung pandemic. Hindi pa fully, pero pa-end na yung pandemic. Kakabukas lang ng domestic tourism. I traveled to Boracay. I stayed there for a month. Tapos, I was a remote worker then. So, alam ko naman na mahal. I've been to Boracay before that. So, naghanap talaga ako ng mga budget-friendly para I can sustain, pwede ako magstay ng 1 month doon sa Boracay. So, naghanap ako. I found a dormtel. Para siyang, hotel siya, pero dormitory type. So, marami kami sa room. 6 kami sa room, gano'n. So, nakahanap ako ng, kainan, karinderya doon. Doon ako kumakain, gano'n. While naghahanap ako ng
good story to create content about, ganun. Tapos mahaba kasi, yung content talaga na ginagawa ko, sharing good stories, mahaba siyang process in creating that. So while ginagawa ko doon, ini-edit ko yung long form content about ano yun restaurant sa Boracay. May restaurant kasi sa Boracay that ang mga waiters nila are little people. Yung mga maliliit na mga tao, ganun siya. Ah, Ang anong doon, um, The Hobbit, yung Hobbit yung cute tawag naman po. sa, ganun. So, I interview ang may-ari ng restaurant, ganun, ganun. So, while creating that, matagal ko siyang inedit eh. I posted a video about, saan naabot ang 500 sa Boracay. Tapos, yun, kinuwento ko lang kung ano yung itinerary, anong magagawa mo in a day with just 500 na budget. Kasi pag sabihin kasing Boracay parang, 'di ba? Pag sabihin kasing Boracay mahal, ganun, ganun. So, challenge ko yun na pwede naman pala na, um, pwede naman pala na 500 lang gagastusin mo in a day, ma-enjoy mo pa rin yung Boracay. And then it went viral. Tapos nag-viral talaga siya. Tapos, but a week before that, I posted a video about yung dormtal na I stayed. Ano lang kasi yun eh, parang basta-basta nahulog siya na 250 per night yung yung dormtal na yun. So it went super viral that I grew. Yung two videos na yun, it went super viral that I grew from 10,000 followers to 100,000 followers in 10 days. Main platform ko kasi Facebook eh. So yun, and then I realized na, okay, the way for me to reach many people is to become a travel content creator. So from there, inulit ko lang yung pattern na yon, saan naabot ang 500 sa Baguio. Nag-Baguio ako after Boracay. Then after Baguio, nag-Sagada ako. Yun din, I share my stay, ganun, while creating stories of my travel. And so, 2 years later, here I am. I'm a full-time travel content creator. Ang haba ng Ah, kwento, pero that's really the kwento. yes po. Um, yes po. Speaking of two viral videos po na share niyo po, ano po yung Mm-mm. impact sa inyo nung videos na nag-viral po na iyon? And paano po nagbago yung engagement ng audience po sa inyo? Ano yun siya? For me, malaki impact siya. Kasi especially that I've been trying a lot of things before that eh. So parang, ano, pero dahil gusto ko siya, at some point, at that time, parang kung may 1,000 views, masaya na ako eh. Ganon. Tapos Yes po. biglang, how much more nung nag-million views na siya. So ang impact talaga sa akin is an affirmation na, it's really for me. Or the future is bright. May opportunity pala for me to become a content creator. So, ayun, overwhelming siya at first kasi ang bilis ng growth eh, from 10,000 to 100,000 followers in 10 days. So, yun. So, speaking po sa mga contents nyo, na-share nyo rin po na you're telling stories po and Mm-mm. um, you're telling stories and then at the same time po you're featuring places po. Sa tingin niyo po ba yun yung nagpapastay sa mga audience niyo ngayon po? Generally speaking. Yes Because po. everyone can create content eh. As long as you have a phone, you can create content. You become a vlogger. You can be a vlogger, TikToker, ganun. Everyone talaga, very accessible na. Tapos especially na into traveling ng mga tao. Ano talaga, the competition is really tight talaga, ganun. Para sa akin, what makes me unique, should I say, from other content creator, what sets me apart from other travel content creator is that I share stories. I'm very fascinated with other people. Kaya Hello Shane. Because di ba pag hello, parang welcoming siya. Apa, It apa. opens conversation. Pag hi kasi parang dead end, hi, ganun lang. Pag hello kasi parang I want my platform to really a space for people to connect people. To share stories, ganun. Kaya when I travel, ano talaga ako, on a lookout to share stories about culture, about people,
about lugar nila, ganun. Yun yung laman ng mga content ko, especially yung long form content ko, yung mga 7 minutes, 7 to 15. I think na may 18 minutes ako na content. Yes Yun. po. Speaking of contents po, ano po yung share nyo or maituturo nyo po sa aspiring content creators for them to achieve as big as a following as yours po? Pinaka-crucial talaga, if you really want to become a content creator, you have to know your why. You have to know the core of your why. Bakit? Bakit ka gumagawa ng content? Kasi pag sabihin mo, gusto mo lang sumikat, napaka-fleeting yan eh. And it's very, scary siya for your mental health. Kasi kung gusto mo lang sumikat, first, walang assurance talaga na sisikat ka. And it will take time. Tapos, kung hindi naman nanonood yung mga tao sa videos mo, malulungkot ka for sure. But if the core of the reason why you want to create content is deep, ano bang purpose mo? That will make you stay longer in. Kasi, it's just so easy. It's just, maganda lang talaga siya tingnan sa videos. Especially na, ang napapanood kasi natin from content creators are the edited, the highlights of their experience, of their life, ganon. I-edited, curated yun eh. But we don't know what's really happening behind the scenes. Kaya we have, mga papayo ko talaga, tanungin mo sarili mo, bakit? Why do you want to create content? Tapos, if you will find your why, enjoy mo lang. Kung hindi mo pa alam kung anong klaseng content yung gagawin mo, discover it. Enjoy the process. Try many things. Until mahanap mo yung right or your audience, your desired audience will find you. I have experienced that po, and I am a small creator din po. And mahirap po talagang magstay sa content creation kapag hindi mo po yung gusto yung ginagawa nyo. Or hindi nyo Yes. po napopour yung passion nyo into what you're doing Mm-mm. po. Yeah. Kasi kahit ako ngayon like gusto ko talagang ginagawa ko. Like I Yes po. really love what I'm doing and I'm so grateful that my platform is growing. I reach a lot of people. Like, ang daming opportunities na natatanggap ko because of my platform. Pero nakakapagod talaga siya. So may mga times talaga na napapatanong ako sa sarili ko, bakit ko nga ginagawa to? Nakaka-frustrate siya sometimes, nakaka-burnout. So, pag uupo ako when I'm alone with my thoughts, and then I ask myself, teka lang, may pupuntahan ba tong pagod ko? Bakit ko nga ba ginagawa to? Then I will always go back to the core of why I create content. Matutulog lang ako, mapapamassage. Magde-detach ng konti, then go. Kasi malalim yung rason ko why I create content. Ayun. Speaking of challenges po na kinaharap nyo as content creator, ano po yung pinaka-biggest challenge na naka-encounter nyo po and paano nyo po ito hinarap? Biggest challenge for me is to fight creative burnout. Kasi if you're a content creator, especially if you're a travel content creator, ang daming nangyari eh. Your mind will not stop mag-iisip. So, dumating talaga ako sa point na ng creative burnout. Pagod ka physically, pagod ka mentally. Ganun. Tapos mag-iisip ka pa, especially na mag-iisip ka pa na um, paano bang, lalo na pag tulad ko na full-time travel content creator, isip pa ako na um, ways for me to make this sustainable. I have bills to pay. Mga ganun. So, yun I think that's the greatest challenge of a content creator in general, burnout. So, burnout talaga. Kaya maraming mga content creator na they stop in the middle of their career. Kasi nakaka-burnout talaga siya. So, yun. Na-experience ko rin po yan. I actually stopped creating content po. And like, sobrang nakaka-burn out po siya and nakaka-out of
like yung mindset mo is you're gonna Mm-mm. pursue this, but then burn out po. And then ang hirap po makabalik on track to what you are doing po. And mahirap po talaga siyang labanan, lalo na pag hindi ka po mentally stable at that time po. Yun po. Mm-mm. Yeah. So, ang ginawa niyo po, right, is yung you just think about why it inspires you to create content at first. Tama po. Ako kasi, um, kaya I really, iniiwasan ko talaga yun eh. As much as I can, but inevitable talaga siya. Yes. Kasi nakaka-burnout talaga. So, hinahanap ko ng, say for example, pagramdam ko ng signs of burnout. Just right now, ngayon, ramdam ko na I'm like tatago sa pader na ako almost eh. Kagagaling ko lang Thailand, Cambodia, Vietnam for 2 weeks. Tas super draining, super nakakapagod. And then I will travel to Coron again tomorrow. I mean, magta-travel ulit ako to Coron tomorrow. Tas ramdam ko na if I will not rest, mababurnout ako. Tapos, kung nababurnout ako, it takes so much time. It will take so much time for me to bumalik sa na magiging excited ulit. So alam ko na kailangan ko magpahinga. Na-realize ko last year kasi talaga yung worst burnout ko eh. Yun yung sabi ko na I was scared kasi dumating ako sa point na napaisip ako na parang ayoko na. Kasi sobrang pagod, frustrated, ganun. And my content my platforms are growing may mga viral videos ako pero dumating ako sa point of creative burnout. And then I realized talaga na okay, I have to have a system in my travels. So ang na-crack ko na system is that I will travel for a month, maximum 2 months, max na yun. And then magpapahinga ako ng 2 months. So, ngayon na-realize na ko na yung pattern na mag 1 month ako, mag-travel ako ng 1 to 2 months. Tapos magpahinga ako sa Manila 1 month, magpahinga ako sa hometown namin ng 1 month. Then I'll travel again. So, parang travel, magbuo ng content. Then mag-relax, ganun. So, ganun yung find what will work for you. Pero talaga, if darating sa point na magka-creative burnout, magpahinga. Yeah. Ano po yung mga goals nyo na alam na natin na goals are one of the things na nag-gather ng ating mga mindset po coming into the future po. Ano po yung mga short-term and long term goals nyo po? Ang short-term goal ko na sana talaga, I to reach really 1 million followers. Pero parang fleeting yun. Parang lang kasi yun eh. Ngayon kasi numbers doesn't hindi na ganun ka tulad ng dati, like before pandemic. Pag sabihin na may 1 million followers ka, ang laki-laki na nun. Ngayon, mas nagmamatter ngayon ang content that you create eh. Well, numbers still, because it's social media, it still matter. Pero mas nagmamatter ngayon yung kind of content you create. So, yun yung short term ko talaga na parang in my head, parang, kailangan, sana malapit, medyo malapit na, pero malayo pa rin, ganun. Yun yung first. Long term goal ko, parang like, I just throw it and pinagdadasal ko lang to sa Diyos na, if it's for me, then it's for me. Gusto ko magkaroon ng TV show, ng travel show. Like, Yes po. hindi ko alam, like, kung parang like in my head, crazy dream lang. Mapansin kaya ako ng mainstream media. Kasi gusto ko talaga magkwento eh. And may mga tao sa mga post ko, especially mga long form ko, sabi, grabe parang kaming nanood ng TV show. Kasi gusto ko ganun eh. I want people to travel with me. Gusto ko na hindi ako mag-iinggit na, dito na naman ako, nagtatravel na naman ako. But I want them to show the places that I visited. Gusto ko, kung hindi man nila kayang mag-travel, at least makita na kung gaano kaganda yung mga napuntahan ko. Ayoko mag-inggit.
ayoko talaga mainggit. Pero hindi ko din talaga, parang, hindi ko naman maano yun. It's not, parang hindi ko naman siya it's not on my control. Kasi yun naman sa social media person. Buti ka pa, nakakapag-travel ka. Pero para sa akin, I want them to feel that they are traveling with me. Kaya gusto kong talagang, like, crazy dream or like long-term goals, sana ganun, na travel show. It would be nice. But if hindi gagawin ko yun sa platform ko. Iba po talaga pagka magkakaroon ka ng sarili mong show po. Mas malaki po yung like budget and mas malaki po yung reach, no? And if ever Yes. man po in the future, aabangan po namin yan for sure. Oh, thank you. Yeah. That was nice. Thank you. Hindi lang po kasi puro travel yung sa inyo. May nasa-share po kayong knowledge and background po sa mga pinupuntahan niyo and yung mga ina-explore niyo po. Yan po. So, speaking of speaking of content in the future, are there specific projects or like collaborations you're excited about po? Ah, wow. Wow. Very timely yan kasi nasa ano na ako ngayon. Papa-end ng year eh. So, ano na talaga ako ngayon. Like, nagtatanong ako sa sarili ko, where do I want to go next year? Ganun, ganun. Meron ako mga dream content. I have list of dream content. Um, Kulyon is one of those. Hindi ko alam kung napanood niyo yung Kulyon video ko. Zamboanga Basilan Sulu Tawi-Tawi is one of those. Sikihor, ganun. For next year, gusto ko kasi in the last 2 years, I focus on domestic, like traveling local first. Kasi gusto ko tuloy establish yun eh. Traveling local first. Next year, gusto ko to go to other countries. But also, I want to share the stories of Filipinos in other countries. So, kagagaling ko lang, the reason why I traveled to Vietnam, Cambodia, Thailand is that meron akong gustong gawin na video sa Cambodia. It is a story of a Jesuit brother na namatay sa Cambodia. So, very inspiring yung story niya. Kasi uh, parang ano siya, nag-volunteer siya sa isang school doon, vocational school. Tapos may problematic na bata. Kasi at that time, accessible pa rin yung mga granada, mga ganon, explosives sa Cambodia. Problematic yung bata. Tapos may ano siya, may hinawak siya ng grenade. Tapos pinul na rin yung trigger. Yung Jesuit na Filipino, instead, para to save, di ko alam eh, parang he tried to stop the student. Dinambahan niya. Tapos sa kanya pumutok yung granada. Tapos na-save yung bata. So parang in that place, a lot of people are like inspired by that story. Pero ang daming Pilipino ay hindi alam na may ganong kwento sa Cambodia na nangyari. So, yun yung I'm hoping for next year na I will be traveling to other countries for sure. May mga collabs na ako na nasa-set for next year, engagements. Pero ang ano ko for pero ang sabi ko sa kanila na I will stay longer kasi gusto ko kung meron akong pupuntahan na lugar, I want to share stories about Filipinos because I want to keep the Filipino brand even if I'm not traveling, hindi na sa Pilipinas ako nagta-travel. Other countries na. Pero may nalaman pa din ang Pilipino about sa mga Pilipina. Alam mo ganun, parang I still want to keep the Filipino brand even if it's not traveling local. But yeah, speaking of future, what do you think is the future of content creation? Kasi dati po is television and radio lang ang entertainment. And yeah, with social media on the rise po, you can produce a lot of things and build your own brand. For Hello Shane po, what do you think is the future po? The future of Hello Shane is to build a community. Yun talaga. I want to connect people. So, yun yung, kaya ako nag-organize na Travel With Me. Travel with me to Sagada, travel with me to Sikihor. The future of Hello Shane is that I will build a platform wherein people will, parang yung platform na yun will connect people that they will travel together even if hindi ako kasama. So, yun yung pinaplanuhan ko ngayon how. Kasi ngayon, nag-join sila sa
ino-organize ko because sumasama ako sa kanila. Pero hindi kasi siya sustainable eh. Kasi hindi naman pwede every week akong every month, even hindi nga posible na every month ako mag-organize na kasama ako. So the future of Hello Shane is to really build a community of like-minded people who wants to share goodness, to creating impact in their own little way. Kaya nung very affirming siya ng kasi yung travel with me to Sikihor, may nagsabi sa sumali doon, sabi niya, if dumating yung panahon na kapag maisipan mong may project kasi clean up drive, ganon, let us know. Kasi susuporta kami sa inyo. Sabi ko, talaga? Kasi ako parang inisip ko lang yun eh. It would be nice to create a project na may social impact kahit hindi siya travel. So for example, punta ng rice terraces, tas tutulong tayong mag-harvest doon. Yung mga ganung bagay. Tas or like clean up drive, gano'n. Tas sabi ko, talaga? Gusto niyo yun? Tas sabi niya, oo, gusto namin yun. Tas sabi ko, bakit? Tas sabi niya, alam mo, kasi you are you are attracting people like you. Tas sobra ko naiyak nga ako. Parang, ha? Yung yung people who are also like me, who are interested about other people, who also care about the environment, who also care other people's culture. So, sige, pagdadasal ko yan. So, yun yung future of Hello Shane. I really want to build a community of people that in our own little way, we can create an impact. I want to connect people that parang synergy of yung little light nila natin, if we gather together, ang laking impact na magagawa natin. So, wow, napakaano nito. Pero yun yung yun yung parang in the future, kasi that's the future. The future of content creation is building communities. Kasi, may na ngayon rise of AI, ganun. Tapos a lot of people are parang na-overwhelm sila or natatakot sa AI, ganun. Parang, para sa akin, yes, it can be scary kasi depende naman yun kung paano gagamitin yung technology in general eh. Dati naman, sabi nila, yung social media talaga, hindi talaga siya beneficial, blah, 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 and look at where we are right now. Depende pa rin paano siya gagawin. Yes, may AI. There's a rise of AI. Yes, AI pwede nang walang content creator kasi pwede nang may content creator na AI generated. But what AI cannot duplicate is the human heart and human connection. And that's where building communities are needed. May nangyayari na ngayon eh. Yung mga group of students, group of travelers, group of mommies, ganun siya. So that's the future of content creation, building communities. Kasi at the end of the day, gusto nating makipag-connect sa kapwa-tao. We are meant for relationship. We are made for relationship. So we cannot contradict our pagiging tao. So yun. So, Ang lalim nun. opo, medyo malalim nga po. Pero understandable naman po kasi we humans are social people and kailangan na kailangan po talaga natin yun. And nakaka-inspire din po yung mga people na gusto ko po kayong samahan sa yung mga sinabi niyo nga po, mga clean up drive, yung mga ganun. And like you have built your platform to be interactive as well kasi sabi niyo nga po, Thank you you. join others in traveling. And also, your community, you have built a strong community po na nag-represent po sa brand nyo. And reflection din po siya ng branding and yung image na gusto nyo pong iparating sa lahat po. Tama po. And Yes. and yeah, napaka inspiring siya as a na hindi kailangan kagaya ng sinabi niyo po yung una, hindi kailangan puro virality lang walang laman. Okay din po na may tututunan and may ma-i-impart kayo or may ibabahagi kayo sa mga viewers nyo and mas tatagal po ang content nyo kapag or yung karera nyo sa content creation kapag
ganun po kayong ginawa. Yun po. So, yeah, I think I had a great conversation with you, Miss Shane. Thank Thank you so much for you. joining us in this very special episode of Podcast. And I believe at mga viewers natin ay marami natutunan na lesson coming I from you see. po. But before we end, Miss Shane, where can they connect with you, and do we expect something or like things that we should look out from Miss Shane po, from you po? They can find me at all platforms at Hello Shane. So, hanapin niyo lang ako doon. Ano bang, alam niyo, ang mga tanong na to, napapatanong din ako sa sarili ko eh. For sure, I will be sharing more stories. May mga, um, the thing with being a content creator, nagbe-brainstorm ka, ikaw lang din. So, I will be sharing more stories in the coming months, especially next year. So as I travel, parang because I want to reach more people. So parang hindi lang siya, I'm still a travel content creator, but may may depth, should I say. So because I really want to reach more people. So yeah. But yun lang, message me, especially follow me on Instagram, especially may mga tanong kayo, follow me there. I will also be releasing my website soon. Yun, if may balak kayong maging content creator, go lang. Basta may phone kayo, you can be a content creator. So, let us share goodness. Kasi the reason maraming basura na content is that the people who are potentially can create good content are not creating content. So, naniniwala ako na you can create good content, kaya gumawa kayo ng good content, share goodness, be a force for good. And thank you po, Miss, for being with us tonight. And yeah, we had a wonderful time po. Thank you po. Thank you! God bless sa inyo! Wow! And that's a wrap, everyone. I hope nag-enjoy kayo sa aming podcast episode. And sana mayroon din kayo natutunan, lalo na sa mga gusto maging content creator katulad ni Miss Shane. Once again, I am Ziran Valineri, and that is all for podcast.